Pinirmahan na ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ukol sa paggamit ng nuclear energy. Layunin ng kasunduan na mapaunlad ang teknolohiya ng bansa sa larangan ng nuclear power at matugunan ang lumalaking pangangailangan sa enerhiya. Magiging katuwang ng bansa ang US sa pag-develop ng safe at sustainable nuclear energy. Inilipat ng tungkulin ang dating Western Command WESCOM Chief matapos ang 3 taong serbisyo. Ayon sa opisyal na pahayag, ang paglipat ay bahagi ng regular na reshuffling ng mga opisyales upang mas mapabuti ang serbisyo sa militar. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga leader ng Kongreso upang talakayin ang mga susunod na hakbangin para sa legislative agenda. Tinalakay sa pulong ang mga prioridad na batas na nais nilang maipasa bago matapos ang taon. Inaasahang magre-resulta ito sa mas mabilis na pagpasa ng mga mahalagang panukala. Nagpahayag si Guo, isang kilalang negosyante, na hindi siya mapipigilan sa kanyang mga plano sa pagnenegosyo sa bansa. Sa kabila ng mga hamon at kritisismo, determinado siyang ituloy ang kanyang mga proyekto na makapagbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Hinahatulan ng Korte Suprema ang isang opisyal ng gobyerno na guilty sa kasong graft and corruption. Ang hatol ay isang mahalagang hakbang sa kampanya laban sa katiwalian sa bansa. Patuloy ang panawagan ng publiko para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa mga tiwaling opisyal. Tumataas ang bilang ng mga reklamong natatanggap ng Department of Labor and Employment DOLE mula sa mga manggagawa ukol sa hindi tamang pasahod at benepisyo. Inatasan na ng DOLE ang mas masusing pag-iimbestiga at pag-aksyon sa mga reklamo upang matiyak ang karapatan ng mga manggagawa.